may Bible? Amen. Ako? Wala kang ticket. Yung walang Bible, pakishare po natin yung mga walang Bible. Para mabasa din po din, ano? Babasahin ko po sa English at sa Tagalog. Makibukas po tayo sa Book of Rome. Roma sa Tagalog po. Chapter 8. Chapter 8, verse 30. Basahin ko sa English at sa Tagalog po. Rome chapter 8, verse 30. And this whom he predestined, And those he predestined, he also called. Those he called, He also he also justified. And those he justified, he also glorified. Amen. Amen. Tagalog po, basahin masarap sa Tagalog eh. Ang mga pinili niya noon pa ng una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang pinahaginan ng kanyang kaluwalhatian. So Lord, salamat Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Muli, ako po'y humihingi, Panginoon, sa inyo ng kalakasan, Panginoon. Ng iyong anointing, O God, tago niyo ko sa ilikuran, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, ang iyong mga salita, ang maihayat, Panginoon. Mga salita mo lamang, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon, ang marinig ng bawat isa. Sa umagang ito, Panginoon, binababa ko ng aking sarili, Panginoon. Without your grace, Panginoon, without your love, Panginoon, and without your power, Panginoon, Lord, wala pong lingkod sa iyong harapan, Panginoon. Sa oras ito, Panginoon, kaya sa oras na ito, O God, hayaan niyo, Panginoon, na upo kami sa iyong presensya, Panginoon. Ma-receive namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang iyong revelation sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Isang nga po, palakpakan natin ang Diyos. Yung ipagpag mo yan, sabi nga, everyone, dumaan sa isang linggong, bakbakan na naman sa trabaho. Pagod, sermon, kanya-kanya tayo ng, anong tinatawag dito? Mayroon sa salita ay tinatawag doon. Kanya-kanya tayo ng, hindi emo eh. Kanya-kanya tayo ng, nakalimutan ko yung term eh. Diba? So, the whole week, iba-ibang klase ng sama ng loob, iba-ibang klase ng mga balita, mga pag-aalala, mga worries, di ba? Mga pagsubok, problema, iba-iba. So, tayo naman, of course, lalo natin binibisi sa rin natin. Sige na, kut-kut lang, punas lang, and then, ewan ko lang kung sino dito yung habang naglilinis, habang nag-abala sa ginagawa sa kanya-kanya mga amo, ano ba yung kinakanta ng bawat isa? Amen. Diba? Ako kasi minsan kinakanta ko yung ibang natin kinakanta Tagalog ngayon, yung binago nga. Paano kasi, baguhin mo yung, baguhin mo ang puso ko, baguhin mo ang Isip ko. yung iba dyan, hindi eh. Pagka yung pinapakinggan nila yung Di ko kaya. yung gusto ko nang bumitaw. Diba? Minsan kaya, hindi natin marinig yung boses ng Diyos. He's speaking to us. May sinasabi siya sa atin. Pero dahil gusto ko nang bumitaw. Diba? Pero ang Diyos, ayaw niyang bumitaw sa atin. No, Lord, alam ko, we experience this. Na-experience namin. Walang ibang mag-encourage sa sarili mo, kundi ang salita ng Diyos. Yes, exactly. Paano na lang kung di mo alam ang salita ng Diyos? Saan natatakbo? Kay TikTok? Kay Facebook? Kay Reels? Sa YouTube. Di ba? Pero kung alam mo yung tatakbuhan mo, alam mo yung saan kahanap ng kalakasan sa kahanap ng encouragement, di ba? Kaya nung the whole week, kasi marami nangyari, I'm praying, sabi ko, Lord, ano kaya yung what I can share sa bawat isa. Kasi lahat kami, kanya-kanya ng takboy, kanya-kanya ng dalahin, di ba?
And then, pinaalala niya uli sa akin. Actually, favorite verse natin ito eh. Alam mo, karami yan eh. Romans 8:28. Diba? Kung basahin niyo sa taas nun, nasa 30 tayo eh. Ang Romans 8:28 is, all things work together, sabi niya. Yeah. Diba? All things, paborito natin yan eh. Pag may problema eh. Pag may mga nangyayari. Pagka may sumiyampang na konti sa mga decision mo, pag mayroong hindi nasunod sa mga plano natin, agad-agad sinasabi natin, all things work together for good. Diba? Basahin natin para sabihin natin, hindi, ano ba sinasabi ni Brother Crisan? Sabi niya ito, Romans 8:28, And we know that God works for the good of those who love Him, Yes. who have been called according to His purpose. Yes. For those God's foreknew, He also predestined. Yung kadugtong niya. Diba? Ang sabi ko, Lord, predestined. Mamaya ituturo ko sa inyo yung meron magandang example dito eh. Predestined, sinerch ko siya sa Google, sinerch ko sa dictionary. Alam ba niyo yung ibig sabihin ng predestined? Predestined. Masarap sa Tagalog, masarap sa Tagalog. Pero sabi niya sa English, something decided in advance by faith. Diba? Isang bagay na dinisenyo na ng Diyos. Ahead for you. Yeah. Hindi aksidente na nandito ka ngayon, nakaupo ka. At nakaupo tayo. Bakit ako nasa New Living Word Church? Bakit ako nandito? Hindi aksidente may nag-invite sa atin. May nag-invite sa'yo. Yeah. Pwede naman nato ka sa party ngayon. Pwede naman nato ka sa relaxation mode na sinasabi natin. Unahin ko muna, dahil week akong pagpag eh. Dahil week ako nasa mo na ni Amo eh. Dahil week akong masama loob sa kanya. Kasi sa dami ng effort ko, sa dami ng ginawa ko, yung pa rin hindi ko nagawa ang napapansin niya. Sa dami ng alam mo yan, yung ginagawa ko ng mala sa pamilya ko, but still, predestined na nandito ka. Di ba? Kaya minsan, ang pumipigil sa atin, yung tinatawag natin guiltiness sa puso natin. Yung we are worried na, Lord, actually, up until now, nandun pa ako sa mood na yun, with my life story, sa mga nakakilala sa akin, hindi ko kaya tumayo, hindi ko kaya. Ang talagang nagbibigay na lang sa akin ng lakas na loob is that yung salita ng Diyos ang ipinapahayag ko. Hindi yung gusto ko lang. Hindi yung nagchichismis lang ako. Ang chinichismis ko po yung salita ng Diyos. Hindi ko po chinichismis kung sino. Diba? Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng strength. Patigasin mo yung mga tuhod ko. Palakasin mo yung mga tuhod ko. Lord, share this. Na wag lang po yung ulo ko. Yung ulo ko palambutin ninyo. Yung tuhod ko po ang patigasin ninyo. Sino po nakakilala kay Joseph? Amen. Joseph the Dreamer po, hindi po si Joseph the Explorer. Excuse me po. Sino po nakakilala kay Joseph? Amen. Joseph the Dreamer. Sino pong anong istorya nun? Yes. Sa unang... so meron pang kinakakilala. Maganda to kasi makakwento ko sino si Joseph. Yes. I think is one of the good examples sa topic po natin na God called you. This, how do I say this? Plano na ng Diyos sa ito. Tinakda yan. Itinakda niya. Pag tinawag ka niya, tinawag ka niya. Walang keme-keme. Walang dahil-dahilan. Lord, Lord, ayusin ko muna yung problema ko. Lord, ayaan ko muna matapos yung mga utang ko. Lord, ayaan ko muna gumaling yung sinusustento ako sa Pilipinas. Lord, ayaan ko muna maging mabait sa akin ng amo ko. Lord, ayaan ko muna na magtuloy-tuloy every Sunday ko na holiday bago ako mag-commit sa'yo, bago ko sundin yung tawag mo sa akin. Lord, puro tayo excuses. Amen. Puro tayo, which is true. I know na-experience sila nito, no? Pero, there's this something na gagawin ng Diyos kapag naalala ko yung last, yung mga nandito nung 7 last word. Yung may topic nung I-thirst. Diba? Yung I-thirst. So we are talking about calling of God. Nung sinabi ni Kristo na nauuhaw siya, hindi naman siya sumigaw eh. Hindi niya sinigawan si God!
pwede akong tubig. Nagsalita lang siya, nauuhaw ako. And then I'm wondering, that ngayon yung sabihin sa akin na ang boses ng Diyos hindi powerful. Nung nagsalita sa Kristo, nauuhaw ako. Mahina lang yun. Sa dinami-dami ng tao na nag-aagulo na ikisyoso doon sa nakapako doon sa krus, at yung mga nagsusugal na mga nakakawal ng ni Pilato, bakit may nakarinig ng boses ni Kristo? Bakit may nakarinig? Hindi pa, yung pang mismong sundalo na nagpahirap sa kanya, nakarinig ng boses niya, nagdinig ng Diyos. Yes. Okay, sino ba naman, di nga nila sa kinikilala ang Kristo eh. Diba? Pero once, sabi mo every time na binabalikan ko yung pangyayari po na yun na nagsalita ang Diyos, sinishare mo nga ito, sabi ko, kahit pala gaano ka kalugmok sa buhay mo, kahit ano pang gawin ng pagkabisi mo, to forget everything. Ay, magsasarili ako, basta ako, focus ako sa trabaho ko, focus ako sa goal ko. Even you're so far away, yung malayo ka na, hindi ka na namin matanaw, wala na makatanaw sa'yo. Pag pala ang Diyos nagsalita sa'yo, He going to lead you back. Yes. He going to do something sa buhay mo. Kikilos ka. Imagine nyo nung narinig nung kaawal na yun na nauuhaw ako, kumuha siya ng sponge, tapos inilagay niya sa spear. Kasi hindi niya maabot eh. Ayun yung miracle doon eh. Hindi niya maabot kay Kristo. Kasi mataas siya. Sometimes, kala mo hindi mo na maabot ng Diyos eh. Diba? Because of the voice na tumawag sa'yo, gumawa siya ng paraan. Kumuha siya ng spear. Abi, sino pa naman yun para pailamin ko? Diba? That means, nag-obey siya. So that means, when God called us, narinig mo, Bo, it's time. To come back. Yeah. It's time sa akin ka naman. I need your attention. I need your time. I need your strength. Kasi may gagawin ako sa'yo. Tulad nung may ginawa sa kay Joseph. Amen. Dahil gusto ba natin yun, may gagawin ng Diyos sa atin. Na it's not accident na nakaupo ka ngayon dyan. Kasi may gagawin ng Diyos. May babaguhin siya. Babaguhin niya yung plano niya sa'yo ngayon. May plano na siya sa'yo, pero dahil marami tayong pakending-kending, paliguliko, hindi tayo napupunta sa plano ng Diyos. Exactly. That's what happened to Joseph. Yeah? Tingnan po natin sa Genesis. Buksan po natin si Genesis. Genesis. Tingnan po natin si Genesis. Chapter 36. O start po ng chapter 37. Genesis chapter 37. Papakilala ko po sa inyo si Joseph. So, Joseph the Dreamer. Marami sa atin yung may managinip. Kapag nanaginip tayo, minsan nakagalit tayo. Minsan pagka nanaginip ka, aawayin mo na yung asawa mo kasi masama yung panaginip mo. I-chat mo na siya. Oh, may nakita ko ganito ganyan eh. Di ba? So, huwag tayo makikita ng dreamer. We must be a dreamer ng mga gustong ipakita sa atin ng Diyos. Mga warning ng Diyos sa atin, mga gusto niyang bigyan liwanag sa buhay natin. So, si Joseph, anak siya ni Jacob. Yes. Kung di po ako nagkakamali, siya ang pangalawa sa bunso. Kasi meron pa silang bunso si Benjamin eh. So, dahil bunso siya noong panahon na yon, parang sabihin natin na sabi niya dito, Jacob lives in the land where his father had. This is the account of Jacob's family. Joseph, a young man of 17, was tending a flock with his brother. So, yung panahon kasi na yun, yung mga nagpapastol sa tawag natin, na meron silang mga alagang mga sheep, ganyan. So, nagpapastol siya. With his brother, and the son of Bilhah, the son of Zilpah, his father wives. Now, Israel loved Joseph more than any of his sons. Yeah. Because he had been born in his old age, he made an ornate robe for him. So, si Joseph po, nakita na po, Genesis chapter 37 po. Yes. So, si Joseph, parang siya yung sabi natin, paborito ng tatay niya. And marami siya mga kapatid, mga matatandaan na sa kanya. Tapos yung tatay niya, sobrang pagmamahal niya kay Joseph, ginawan siya ng special robe. Special kind of robe. Parang, hindi ko alam, panahon niya, anong klaseng damit yun eh. So,
kinaiingitan niya ng mga kapatid niya. Hindi siya inahayaan ng tatay niya na mapagod masyado. So lahat, generalize natin, lahat ng mabibigat na trabaho sa mga kapatid niya. So lagi siyang sineset aside. Di ba? Pag ang Diyos may plano sa'yo, nakatakda sa Tagalog, nakatakdang plano sa'yo, mai-enjoy natin yung magandang bagay. Pero, may challenge. Hindi lang basta-basta na, halimbawa, sinabi natin na, or si Pastor Robert, magiging doon niya to. Diba? Bakit nasa hukong siya? Bakit siya nakipagkatulog? Ay, si Pastor Ren, magiging businesswoman to. Bakit nasa hukong siya? Yes ma'am, yes sir. Oh, kudkud dito, kudkud doon. Bakit nandiyan siya? Hello? Predestined. Predestined. Mamaya, darating po tayo doon. Don't be discouraged. Don't be discouraged. So, napakaganda ng trato sa kanya ng tatay niya kasi nga, mahal na mahal siya. Pag ang tatay mo, mahal na mahal ka. Ang parents mo, mahal na mahal ka. Ang tatay natin. You're going to experience things na hindi na-experience sa ibang kapatid natin. Or sabihin natin sa mga magulang natin. So, dumating yung time, si Joseph, nagkaroon siya ng panaginip. Sabi niya, when he told it to his brother, they hated him. Lalo sila nagalit sa kanya. Yes. Ano kayo na panaginipan ni Joseph? Ito yung gusto kong i-share ko sa inyo. Listen to this dream, sabi niya. We were binding sheaves of grain out in the field. Gumagapas sila ng mga palay, grain. So, nagapasan na sila sa panaginip po niya to. Tapos sabi niya, when suddenly my sheep rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down. Sabi niya. So, sa panaginip niya, yung ginapas niyang palay, nasa gitna, nakatayo, pagkatapos yung mga ginapas ng kapatid niya, pumaligid doon sa ginapas niya, at saka yung bukod. So, yun yung unang panalangin niya. Pagkatapos, sabi ng mga kapatid nila, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream, and he had said. Then, he had another dream. He told it to his brother. Listen, he said, I had another dream. And this time, the sun and the moon and the 11th star are bowing down on me. Yeah. Oh, sabi niya, when he told his father as well as his brother rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brother actually come and bow down at the ground before you? His brother, lalong nagngit-ngit ng galit ng mga kapatid niya. Kasi isipin nyo, nanaginip siya ang buwan, ang araw, at ang mga bituin, yuyuko. Grabe. Sabi ko nga, Lord, bakit si Joseph na nakapanaginip na gano'n? Diba? Imagine ninyo na araw, so ang pagkakaintindi ng mga kapatid niya, pamilya niya, ang buong pamilya niya, yuyukot sa kanya sa isang bata. Diba? Sa isang bata lang. So, hindi siya makapaniwala dito. So, sa madaling salita, habang tumatagal, nagkakaroon na ng galit sa kanya yung mga kapatid niya. Nagkakaroon na ng selos. Bakit si Joseph lang? Bakit siya na nakakapanaginip ng gano'n? Bakit nga ba? Diba? Kaya nga nabuo yung Romans 8:30 di ba? Those who are predestined to fall. They're going to experience things na hindi may experience na basta-basta tao na hindi naman tinawag ng Diyos. Yes. Amen? So that means, darating ka sa punto na pag tinawag ka ng Diyos, may mga bagay siyang ipapakita sa atin na hindi natin maintindihan minsan bakit ito pinapakita ng Diyos sa akin samantalang ganitong sitwasyon ko. Wala ka sa posisyon, wala ka sa lugar, pero may pinapakita sa iyo ang Diyos. Amen. Oh, you bless the church, bless the woman of God. Wala nga Lord akong pera eh. I'm not capable to give, I'm not capable to support the church. How can I do that? And the challenge there is to respond. Pero never ko nabasa sa Bible
nung gumanti si Joseph. Besides, sa later on part niya. So, to make the story short, nagplano na ngayon yung mga kapatid niya. Sobrang galit. Gusto nilang get rid si Joseph. Diba? Gusto nilang mawala itong tao na ito. Gusto nilang bumagsak. Hanggang sa bumagsak nito, gusto nilang mamatay. Oh, wala. Yeah. Minsan, gumagawa ka na ng mabuti, you are very obedient, you are very humble, pero wala pa rin tigil yung mga tao na nagbe-persecute sa'yo. Kung kailan ka nagpunta sa simbahan, kung kailan ka nagtuloy-tuloy makinig ng salita ng Diyos, mag-grow sa gawain niya, wala naman tigil yung problema. Amen. Walang tigil na nagkakasakit sa pamilya natin. Walang tigil yung, kailangan ko ng gano'n, tuition fee, babayaran ito, meron tayong expenses. Neng, kailangan namin ng ganito. Nang, ganito, ganyan. Siya mo naman, wala ang lalabas ngayon, Sunday, kailangan maraming tao. Why we experience that? Di ba? The more we get closer sa gawain ng Diyos, the more na nalalaman natin ang salita ng Diyos, lamang tumitindi yung mga hindrances sa buhay natin. Amen. Diba? Gusto nilang mawala tayo sa gawain ng Diyos. Gusto nilang mahila tayo. Gusto nilang purahin si Joseph sa mundo. Huwag tayo papayag. Pero kahit gusto nila, pag sinabi ng Diyos, you are predestined sa gawain ko. You are predestined to stay here. Serve me. Walang sino man yung makakaburado ng tinagda ng Diyos na yun. Amen. I can prove it to you. I can prove it to you. Dahil dumating yung araw na yun, nagplano itong mga, ewan ko ba, bakit may ganitong kapatid? Sorry, pero kapatid kasi nakasulat dito eh. Sorry, Bruno. Yes. It's his brothers. Ay, patayin natin siya. Sabi ko na nga, sorry for the word, pero yun ang sinabi eh. Tapos, pekiin natin. Uli natin yung damit niya, pulitin natin, lagyan natin ng... Sipin yun yung stream ng demonyo, di ba? Yeah. For what? For jealous? Yeah. Wala naman silang makukuha kay Joseph. Yung sympathy ng father nila. Di ba? Papatay sila ng isang tao. Oh, no wonder. But, take no church. Kahit gaano bang katindi na siguro gusto ng Diyos sa oras na to, we must hold on. Pag sinabi ng Diyos, I'm going to preserve your word. Yes. I'm going to preserve your health. I'm going to preserve your family. I'm going to preserve your business. I'm going to preserve everything na nasa kamay mo ngayon. Amen. Mangyayari siya. Amen. Yes, exactly. Sabi ng tatay, Jacob, Joseph, puntan mo nga doon yung mga kuya mo. Tingnan mo ano nang ginagawa nila din, mag-report ka sa akin. Hindi alam ni Jacob, tatay nila, na yun na yung last time na makikita niya anak niya. Natutuloy ko, hindi ko muna pasasarapin natin na istorya. So, napunta si Joseph sa madaling salita, doon na. Lalo na yung magkakapatid na, inuhulog na lang natin siya doon sa ginawa nating hukay. Sabi nila ganyan. Grabe, natatawa ako habang binabasa ko to. Binabalikan ko to. Alam ko na yung story, pero binabalikan ko. Imagine nyo, nag-airport pa sila mag-hukay, para lang ilagdag doon ng kapatid nila, pero hindi papatayin. Kasi meron siya isang kapatid, si Ruben, na sabi niya, huwag natin siya patayin. Gano'n na lang natin siya, ilagdag na lang natin siya dyan. Tapos iwanan na lang natin, sabi niya ganyan. And then, ito naman isang kapatid niya, sutil na kapatid niya, sabi niya, ay, nakikita ko yung mga Ismailite, sabi niya ganyan. Eto, talaga itong mga Ismailite na to, tsaka yung mga Midianite na to, no? Magkakasama yung mga yan eh. Kung naalala niyo yung panahon ni Jehoshaphat. Di ba? Yes. Nung sinugod siya. Di ba? Lahat ng mga yan, Midianite, Ismailite, lahat ng mites, pati mga Chisminites, yung mga Reclamites, no? Yung mga Warrenites, yung mga Tamadnites. Di ba? Inaatake ganyan eh. Yan ang mga liligid-ligid sa'yo. Yeah. Di ba? Yung mga Suspectionites, yung mga Genus-nites, ano yan? Lahat ng nights sa buhay natin, ng mga hindi sila maganda. Dumating sila sa lugar, nakita sa mga, may Ismailite to. Talaga itong mga light ito, sabi ko, sila na naman ang rason. Napadaan sila. So, ito pala mga to, para silang namamalakaya ba tawag doon, na pag may nakita silang gusto, bibili nila. Ay, sabi nung kapatid niya, ibenta na lang natin si Joseph, sabi niya lang ganyan. At least, kaysa patayin natin, wala tayong mapapala. Pag binenta natin siya, magkakapera tayo. Tingnan mo, grabe talaga sila, sabi ko, Lord. Para lang ma-down nila yung tao. Grabe. So no wonder, bakit ngayon na-experience natin ito? Because beforehand,
Noong mga panahon ito talagang nandyan na yung mga sad to say lang kasi mismong pamilya niya. Di ba? Ang nangyayari to. So, sa madaling salita po, ibinenta si Joseph. So, sad to say, ibinenta siya. Huwag tayo malungkot, pero nangyari po, ibinenta siya. Pero di maganda. Akala ng mga kapatid niya, okay, wala na tayong problema. Yes. Uwi tayo kay tatay. Sinungaling pa sila. Tay, sabi niya, sa anak mo ba ito? Pinulit nila kasi yung paboritong damit na binigay sa kanya ng tatay niya. Yeah. May dinala nila ng dugo ng usa. Sabi niya, tay, kay Joseph ba to? Tingnan niyo nga. Kung ito nga. Kasi nung panahon niya, kung di ako nagkakamali, malabo na yung mata ni Jacob. Alam lang yung salat ng damit. Tsaka yung amoy ni Joseph. Umiyak na si Jacob. Baka alam niya na matay ng anak niya kasi nilapa siya ng masamang ng wild animals. So, sad to say, nilapa daw si Joseph ng wild animals. Balik tayo sa mga Midianites na to na bumili kay Joseph. No? Napunta siya sa Pero napunta siya sa Egypto. Nandito po yan. Yeah. When the Midianites merchants came, his brother pulled, sa verse 28 po. Sa Genesis chapter 37, verse 28. So when Midianites pulled Joseph out and Mr. sold him for 20 shekels of silver. Grabe. When Reuben returned, yung kapatid niya may concern sa kanya, hindi niya na inabutan si Joseph. So, Joseph had been taken down to Egypt kay Potiphar. Yeah. So, eto kahit na nadala na doon si Joseph sa Egypt, sabi niya, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lives in the house of Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Nung dumating si Joseph sa Egypt, nagdala siya ng kasaganaan. Nagdala siya ng biyaya. Nagdala siya ng pagbabago sa Egypt. Kaya doon nakita ni Potiphar. Si Potiphar po. Potiphar is official siya ni Paraon. Mamaya makikita po natin yung pagkakaiba ng dalawa. So si Joseph, isa-isa natin, napunta kay Potiphar. So from being a son, sa mga kapatid, ibinenta siya, napunta siya sa Egypt, napunta siya sa pamamahala ni Potiphar. Si Potiphar is isang opisyal ng Paraon. And then si Potiphar ang nakadiscover kay Joseph na mula nung dumating siya sa Egypt, marami ng kasaganaan, marami ng nangyaring pagbabago sa Egypt. So ngayon, inassign niya si Joseph. Inassign niya sa mga pagpamamahala ng mga yung mga parang sa finance ba gano'n? Siya na yung mag-handle. So dumaan yung years. Talaga si Joseph, ginawa niya yung trabaho niya. Pero kahit nasa magandang, kahit nasa magandang posisyon na siya, nasa magandang pwesto na siya, hindi pa rin natapos yung mga distraction sa buhay niya. Ang matindi naman ngayon, yung asawa ni Potiphar. The Potiphar's wife. Ang matinding tukso kay Joseph. Yeah, he's a Jews. Kasi si Joseph talagang focus lang to eh. Yung mata niya, sa trabaho lang niya. Kasi sabi nga niya, lahat ng ginagawa ko dito para sa master ko. Yun nga kay Potiphar. Na lahat ng anong meron ko ngayon, it belongs to my master. Even you. Sabi niya ganyan. Even you. Minsan kasi, while we are focusing sa our life natin, no? Talagang 100% nandun tayo. Focus tayo. Ayaw natin magkasala. Ayaw natin. Yan yung distraction. Sumisingit siya eh. Sa mga crack ng buhay natin. Umahanap siya ng daan eh. Para magkamali tayo. May mga offer
may mga magaganda sa paningin natin, pero hindi para tama. Tulad doon, sipin nyo, ang babae na lumalapit kay Joseph. Sabi niya ganyan, sipingan mo lang ako, sabi niya. Di ba? I give you 1 million, I give you, paano magandang maber dito? Just work every Sunday. I give you 500 500 every is week, easy. every Sunday, each day. Or, I will double your daily. I give you allowance. Just work on Sunday. No. Sis, Hindi nga. sis, sabi niya ganyan. Huwag ka namang KJ, adalang ko lang mag-birthday, adalang ko lang ano eh. Dito ako muna, mamaya ka na mag-church, o kaya susunod sa kanila na mag-church. So, di ba? So, the more you are focusing your life, the more you aligning yourself sa gawain ng Diyos, nandun lagi may bako eh. Pagka may bako, nadidisporma ka eh, di ba? Natitisod ka. Di ba? So, ang gaganda nga naman ng mga hikayat, ililibre kita. Di ba? Punta tayo ng Macau, punta tayo ng China, punta tayo ng ano. It's time to get relaxed. Give yourself a break. Amen. Kaso it's Sunday eh. Di ba ano sagot ni Joseph? It's my job, sabi niya, na ayusin ko trabaho ko para sa master ko. Pero ito talagang babae ito, hindi nilubayan. Hindi ito talaga siya nilubayan. Hindi ka talaga lulubayan ng problema. Amen. Gumawa ng eksena ng babae. Nasisigaw siya. Tapos pinunit niya yung damit ni Joseph kasi si Joseph tumakbo palabas. So, nag-declare siya ng rape. Amen. Isipin niyo, maganda na posisyon ni Joseph. Hindi siya nakakaranas ng hirap. Maya-maya, pinagbintangan siya na nag-rape. Pinagbintangan siya ng masama. Kinampihan ng Potiparang asawa niya. So, pinatapos si Joseph sa kulungan. Nakulong na naman siya. Napunta na naman siya sa kaliliman. O, di ba? So, don't be wonder. Sometimes, Okay ka na. hindi na ako mag-church. Nakakaranas. Ganon din naman pala. Hindi naman nawawala ang problema. Kabi-kabila pa rin ang problema ko. Amen. Pero who knows? Na yung pangyayaring yun, na dinala siya ng Diyos dun sa, inalaw ng Diyos sumarting siya sa kulungan na yun, yung pala mas lalong magaganda pa ang buhay niya. Amen. Bakit? Kasi may nanaginip. May nanaginip. Mas mataas pa. Kay Potiphar. Ang pero. Nanaginip ang pero. Ito na sinasabi natin kanina sa Romans 8:30. When you are predestined to be called, Amen. those who call be justified. Pinawalang sala sa Tagalog. And those who are justified be glorified. Ay, pinatawag tawagan nila lahat ng mga magician, mga manguhula. May panaginip ako. Sabi niya ganyan. Panaginip niya. Basahin natin yung panaginip niya. Pharaoh 41:40. The Pharaoh sent a scroll for Joseph and Then the Pharaoh, so, pinatawag niya mga magician, ano? Pina-interpret yung dream. So, ano ba yung dream? Sabi niya, I had a dream, but no one can interpret. Yes. I have heard about you, that when you hear a dream, you can interpret it. Joseph then answered Pharaoh, saying, ito pa. Sabi niya, sa 25, bisa pa sa 25. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. Pero, ang sabi niya dito, ito, then Pharaoh said to Joseph, in my dreams, I was standing on the bank of Nile. When out of the river, there came up 7 cows. 7 baka po. 7 years. Dun sa river ng Nile, may umahon na 7 baka. Fat and sleek. So, mga matatabang baka. And they grazed among the reeds. After them, 7 other cows came up, scrawny and very ugly and lean. I had never seen such ugly cows in all of the land in Egypt. And learned ugly cows ate up the 7 cows that came up first. But even after they ate them, no one could tell. So sa panaginip po ni Haring Pharaoh, merong 7 bakang mataba. 7 Yeah. na. Mamaya may lumabas na 7 bakang puro payat.
at puro mga parang gutom na gutom. And then, kinain yung mga 7 bakang matataba. Yun ang panaginip ng Pharaoh. So, sinabi niya, pakitawagan niyo lahat ng mga magagaling dyan na manghuhula, mga magician, at paki-interpret itong panaginip ko. No one's able to interpret ang ibig sabihin ng panaginip niya. Samantalang si Joseph na nandun sa kakailaliman ng kulungan, may nakarating pa rin kaya pareho na tawagin niya, meron kaming kilalang tao ang pangalan ni Joseph. Pinatawag niya, Amen. pinatanggal niya doon sa kulungan si Joseph. Sinabi niya kay Joseph yung istorya. Tapos sabi ni Joseph sa kanya, the dreams of Pharaoh are one and the same. Sa verse 25 po. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows, sabi niya, 7 years. 7 taon tayong mananagana. Sabi ni Joseph. Amen. And the 7 good heads grain, 7 years. yung dalawa pala yung panaginip niya eh. Isang 7 mga baka, tsaka isang stem ng palay, pero 7 yung musli niya. So, ganoon din ang nangyari. Yung 7 musli na yun na matataba, yung musling 7 payat, kinain din yung 7 ganun. So, sinabi ni Joseph, both your dreams, Pharaoh, as the same. Sabi niya. So, sa madaling salita, 7 taon po tayo magkakaroon ng kasaganahan. Pagkatapos nun, 7 taon tayo maghihirap. So after nun, pinaliwanag ni Joseph lahat yung kay Pharaoh. Imagine, bigla ura-urada, inassign si Joseph ng Pharaoh, mas mataas pa kay Potiphar, na siya magiging governor ng buong Egypto. Yes. Amen. He's going to govern everything, manage everything, set everything, and then nasa magandang position siya. Yeah. So hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen. Di ba ba? Kasi ginawa niya kay Joseph. Yes. Gusto ko lang pong ipatunayan yung binasa po natin sa Rome 8:30, kaya ko na po in-example si Joseph na You will do that. sinabi ng Joshua na when you are predestined to be called, Yes. you are called to be, you will be justified, you will be glorified. Amen. Di ba? So from tama ba? From rags to riches. Yes. From Galing, wala siyang dugong pero dinaig pa niya yung mga lahi ng pero, dilagpasan niya yung mga yon. So that means, whatever the situation sa life mo, anong level na pamumuhay mo, you are undergraduate, we are working here, they are working there, pero pag sinabi ng Diyos, I'm going to bless you, bibigyan kita ng ganito, ayusin mo yung pamilya mo, yung relasyon mo sa mga kapatid mo, ayusin mo lahat yan, gagawin ng Diyos. Amen. If we response doon sa tawag niya, yun yung condition ng Diyos sa atin. Siguro yun lang po yung gusto ko pong i-prove sa oras ito, sa araw na to, na Yes. when we heard yung tawag ng Diyos sa atin, sa Rome, tapos yung buhay ni Joseph, proven na may gagawin siya. Yes, up and down, Yes. baliktaran, masarap, mahirap, masagana, hindi. Pero at the end, natapos ang buhay ni Joseph sa masagana. Amen. Pinakain niya yung buong Egyptian. Pinakain niya yung buong lugar, yung buong bansa nila. Even his family came to him. Pinakain niya lahat yan. Iyon yung end ng story. Magandang story, magandang end niya. So that means, we are going to end sa magandang sitwasyon. Amen. Diba? Amen. You're going to feed your family. Yes. Yes. You're going to feed everyone. Ibig sabihin, God is going to sustain. Yes. Wala na sila, meron ka pa. Amen. Amen. You're the Ano masarap yun? Wala na sila, meron ka pa. Exactly. They're still sick, you are healed. Wala na silang strength, may lakas ka pa. Amen. Kaya tayo nandito. Amen. We are all battling every week. But still, why we keep on coming back? Why we keep on sitting here? Why we keep on listening sa mga sermon nila bishop, nila pastor, sa mga hindi sermon yun eh. Yes. That's our strength. Yes. That's our encouragement. Pag nasaktan ka, okay, go! Yeah. It will going to heal. Di ba? Every time you heal, you learn. Yes. Every time you have pain, you get strong. Yeah. Yun yung purpose natin. Ba tayo nandito eh. Hindi lang tayo po dyan. Yes. Hindi ka makapalakpak kasi mabigat yung lumay mo. Nakaganyan siya. Buksan mo yan! Ipagpak mo siya! Yes. Shout!
Watch out! God is good! Diba? God is Diba? good! Binabago mo ako araw-araw. Kasi nga binago niya ang buhay ni Joseph. He's going to change your life. Amen. Huwag mo sabihin, nandito lang ako sa upo ngayon. I'm cleaning someone's house. I'm cleaning other laundry. But in time, you're going to clean your own house. You're going to clean your own mansion. You're going to clean your own. Exactly. Sa atin yun. Your own. Sa atin yun. Amen. Amen. Hallelujah. I believe. And I can see that. I played skinny instead of music. Don't allow the situation to stop you. It will happen. Yes. Coming. Don't allow it to stop you to growing. Amen. Amen. If God did this to Joseph, Good. Come on. God is showing it already. It is. It is. God will going to turn your morning into dancing. Amen. Oh. Sasayaw ka sa biyaya ng Diyos. Yeah. Amen. I think it's time to declare to your life lahat ng problema, lahat ng sickness, lahat ng Yes. Hallelujah. salot sa buhay natin, hindi pagkakaunawaan, even to our brother and sister, to our family. Yeah. I think it's time to end it. Amen. And wala na akong ibang may babagi pa sa atin sa mga ito. I think nasabi ko na lahat, and I prove it. Now, when God called us, Yeah. it's unbreakable. Amen. It's unrevocable. Irrevocable. Hindi Yes. mo siya pwedeng baguhin. And all glory to God, all the strength na patuloy niyang binibigay po sa atin. And I pray na patuloy tayong patuloy sa gawain ng Diyos, whatever it takes.